reflect the official views and not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanosug Media Corporation, and Sun Media Network International. Para sa Diyos at ang bibigyan sa ating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banatero, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. At eto po si Boss Dada. Nako, talaga naman ang Banateros ay nandito pa din po sa Davao. At shout out doon sa mga kaibigan nating nagbabantay ngayon, na mga kapulisan dyan, na nag-aantay kung kailan tayo uuwi. Meron pong forever. Kailan nga ba tayo uwi? Secret. Pero siyempre, kilala muna natin yung ating kasama na malupit na banateras. Talagang in-embrace niya na yung pagiging banateras. Ito po si Doc Lorraine Batoy. Ay, good evening, Dada. Good evening, brothers. Maraming salamat mga kababayan at sinasabayan niyo na naman kami sa isang episode ng Banateros. Balita ko, madam, may mga nagbabantay daw kung kailan tayo aalis. Pero siyempre, isa pa nga abangan natin yung hearing ng Senado bukas, which yung kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Yes. Inaantay din natin, inaabangan din natin kailan sila aalis. Oo, siyempre kung inaabangan nila kung kailan tayo aalis, kailan din kayo aalis. Oo, kung gusto niyo naman mag-focus na sa mga bisyo-bisyo nyo, di ba? Focus na lang kayo doon, di ba, Ma'am Doc Lorraine? Oo, pero balita ko, Doc Lorraine, medyo meron daw kayong ka-date kahapon. Oo. Ano nga yan? Pakikwento nga. Ang ginapalangga ng Pilipinas, the best president that this country has ever had, si President Rodrigo Roa Duterte. Pumunta kami sa bahay niya. Alam mo, ilang beses ko na nakita yung bahay niya, but it never fails to touch me talaga. Nakikita ko talaga yung thoughts ko. Ito ang bahay ng isang taong, isang lingkod bayan na nagsilbi ng faithful sa Pilipino at hindi nagnakaw sa Pilipino. Napakasimple ng bahay ni President Duterte. At saka talaga, biro mo, he had that chance, meron siyang oportunidad na magginakaw ng trillions. Katulad ni Bongbong Marcos ngayon. Pero hindi niya ginawa. Nagsilbi siya ng maayos sa Pilipino. Can Bongbong Marcos say the same thing? No, he can't. He can't say the same thing. No. Unang-una pa lang, mainit na talaga si Ma'am Lorraine, no? Hindi kasi every time na makikita mo talaga kung gaano kapayak yung pamumuhay ng mga Duterte, tapos kaliwat kanan ang atake sa kanila ngayon, na tila mo sinasabi nagkakamal sila ng limpak-limpak na pera mula sa pondo ng gobyerno, kasi may drugs pa, yung free gate. Kung makikita mo kung ano ang klase ng pamumuhay meron si PRRD dito sa Davao, considering na naging presidente na siya, payak na payak pa din. Di ba? Boss Dada, yan ang totoong leader. Yung siya, simpleng pamumuhay, pero yung buong syudad ng Davao, mayayaman. Hindi katulad dun sa iba, mansyon ang bahay, pero yung nakapaligid, yung syudad nila, mga mahihirap, mga squatters, di ba? O naku, alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. Pagka gano'n ang sitwasyon, kurakot yan, sigurado. At saka yung natatawa ako na itong mga magnanakaw na nagsasabi na sila PRRD, mga Duterte ay may ninakaw, hindi nila masyado sinasabi yan, di ba? Kasi hindi talaga didikit yon. Alam nila, hindi katulad nila, scratch lang tayo ng konti. Kung makikita natin mga magnanakaw sila, at saka yung mga nagkikriticize tungkol sa drug war, hindi nila sinasabi na 88%, fully 88% of Filipinos approved of PRRD's drug war. It was highly successful. At saka ito mga sobrang criticize sa drug war ni PRRD,
ni magpa-drug test, hindi nila kaya. Tama. Follicle Yan. drug test. So, bakit? Diba? So ito kasi, Doc Lorraine, sa tingin ko nakikita ko dito, this is bitterness. Kasi hindi nila kayang lagpasan or pantayan man lang yung pamumuno or serbisyong publiko na inalay ng mga Duterte, lalo na ni President Duterte. Ito ang tunay na pamantayan na paglilingkod sa bayan. Kumbaga yung napakataas ng bar na sinet ni PRRD. Kaya instead of pantayan nila or lagpasan nila yung mga nagawa ng mga Duterte, syempre, criticize. Kung hindi nila kayang pantayan kasi, ang gagawin nila dyan, sisiraan sila. Ganun yan. Di alam niyo ano kasi yan, yung ibinabato nila na issue sa mga Duterte, katulad niyan, yung tungkol dyan sa bahay ni PRRD, dinadivert lang ho nila. Dinadivert nila na kesyo, ano lang daw yan, propaganda lang daw, o ano lang daw ng mga Duterte yan para kaawaan ng mga tao. Pero yun po ang totoo dahil alam naman natin na estilo na ho ng mga anti-Duterte yan na idinadivert nila yung issue sa kanila, yung issue nila idinadivert nila sa mga Duterte. Alam mo pa na pwedeng ma-impeach si President Marcos kung siya ay mapatunayang gumagamit pa hanggang ngayon. Kaya siguro, takot siyang magpa-drug test. Dahil dalawa lang yan guilty siya o hindi siya guilty. Kung hindi siya guilty, magpapa-drug test. Kung hindi ka guilty, ayaw mo sa drug test kasi pwede kang matanggal. Pinapa-impeach nila si BP Sara pero posibleng mabaligtad to and malaki ang opinion ng taong bayan na siya ay positive dahil takot nga at 10 ng kanyang mga sundalo ay takot na takot sa drug test. Nako, ano ba yung sinasabi niya ni Cathy Binag? 10 out of ilan ba? 22 ba? Something like that. Cabinet grabe. secretaries. And I think this is something that we should take very seriously. Yung allegation ni Cathy Binag, yung whistleblower, na sinabi niya na 10 out of 22 cabinet secretaries. Yung current, ma'am? Yung current, Oh my sitting. gosh. Oh. Sitting. So, ibig sabihin, ang Halos kalahati. ating bansa is in really grave danger. Kasi di naman siguro nuclear physics yung alam nyo na kapag ka drug addict ay walang mabuting magagawa ang isang drug addict, lalo na sa Pilipinas. No? So, seryosohin natin yan. At kasi ang ginagawa kasi ng Marcos administration at yung mga alipores nila, hindi nila pinapansin si Cathy Binag at hindi nila pinapansin ang drug allegations ng President at hoping it will go away. Mr. President, this will not go away. You have to address it. We know that because you're a very weak person, you're a weak man, you have no character, you have no spine, you're so used to people covering up for you all your life. All your life, nakarating ka sa mga pwesto na matataas kasi dahil lang sa pangalan mo. Pero sa totoo, wala kang talagang sariling accomplishments. And everywhere you went, you could do your nasty things, your nasty habits with people covering up for you. But now we are talking about the presidency and the Filipino people will not back down kasi ang pinag-uusapan na natin dito ay ang aming bansa, at sinisira mo na ang Pilipinas. At sinisira mo na ang Pilipinas, no? At dahil dyan, meron tayong balita, naniniwala ang mga dating opisyal ng gobyerno at ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ na dapat nang magsalita at magpa-drug test si Marcos Jr. sa gitna ng mga aligasyon na gumagamit ito ng illegal na droga. Sabi nila, dapat sa pagpapa-drug test kung talagang hindi totoo ang mga aligasyon na isa siyang drug user. Si Margot Gonzales, magbabalita. Hanggang ngayon, isang nakabibinging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si issue ng umano'y paggamit niya ng illegal na droga. Kahit nga ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang may pagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy Binag na ex-partner di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, binanyag naman kay Maharlika ang manoy mga drug session ni Marcos Jr. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry.
and it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions. And reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country, and in fact, that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ehekutibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, anong ground ninyo? Betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, it might really fall under the definition clearly described by the Supreme Court in Gonzales versus OP that this would be also characterized by clear bad faith and of such gravity and seriousness as other grounds of impeachment. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Dapat nila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang mga akusasyon na isa itong drug user. Manawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Doktora Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrag test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang pise sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halal ang pagpapadrag test, kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano ay paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo. Dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyu kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino. Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung na malinis po kayo, wala po kayong bahid ng droga sa katawan. Kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan, bakit hindi, actually, dapat nga, mag-suggest pa presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng presidente na kasi kung talagang hindi siya gumagamit. Oo, ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos.
Sakali anya na makapagdesisyon si Marcos Jr. na magpa-drug test, ay nakahanda naman ang Yaseminay na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging transparent, no? Ito, sa ngalan ng SMNI, kung sakali magdesisyon siya bukas, o kaya ngayon, na hair follicle test. Kasi ito, ino-offer din natin kay Vice President Duterte na live i-cover yan ng SMNI para walang masabi ang tao na hindi, magpapalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang duda, gawin niya yan public, i-cover natin live. Sukdulang abutin pa yan ng 3 araw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzales, SMNI News. Mga brothers, no? Yes. Paulit-ulit na naman natin ito isinasabi. Kaya lang meron sinabi si Cathy Binag na bago. Ang sinabi niya, hindi lang si President Bongbong Marcos ang nagko-cocaine, kung hindi yung asawa at yung 3 anak. So, yung first family natin ay mga cocaine users at lifestyle choice yon. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali sa paggamit na ipinagbabawal na droga na nakakasira na first of all, bawal sa batas. So alam nila na bina-violate nila ang laws of the land. Heinous crime yan. Pagkatapos yung pagsira ng katawan, wala sa kanila yon. So ano ang implikasyon nun? Wala akong pakialam kung ordinaryo silang pamilya. Wala akong pake. Diba? Pero anong implikasyon nun sa Pilipinas? Di syempre, no, yung narinig din natin pala, I'm sorry kay Cathy, na yung First Lady, nagpupush siya ng drugs, nagbibigay siya, nag-o-offer siya ng yuan sa mga anak ng mga kung kani-kanino. Therefore, wala siyang nakikitang mali doon. And despite these allegations, walang sinasabi, tahimik na tahimik ang Malacanang. So unless somebody denies it, no, mag-deny siya at magpa-drug test siya, maniniwala tayo na totoo yung sinasabi ni Cathy. At the very least, mag-investigate, di ba? Pero anong ibig sabihin? Pag yung presumption natin totoo yung sinasabi ng whistleblower, ibig sabihin nun, kikibit-balikatin nila yung mga drug laws natin. Ano ibig sabihin nun sa mga anak natin? Yung mga anak natin na mahal natin, na tayong mga taong hindi bangag, at alam natin na hindi lifestyle choice yan, kundi paninira sa pag-iisip, sa katawan, sa kalusugan, at even sa kaluluwa mo. Diba? Ano implikasyon nun? Masisira ang Pilipinas. Yan, in fact, nakikita na natin, nasisira yung crime rates natin because of drug crimes, talagang umaakyat. So dito ako natatakot, at ito yung moral obligation kung bakit itong si Bongbong Marcos, na mali talaga yung ginagawa niya, na dinededman niya, hindi niya tayo pinapansin. Whereas yung Vice President, sandali lang yung demand sa kanya, magpa-drug test ka din, magpa-drug test kayong lahat, sumagot siya kaagad, no? So, Doc Lorraine, meron akong gustong idagdag dyan. Question kasi ito sa mga kapulisan natin eh. Noong panahon ni PRD, nung kampanya, sinabi ni PRD na makikipag-usap siya with the leftist. At isa yun sa mga reason, nagkaroon ng reservations yung mga military personnel natin as well as yung mga PNP personnel natin na iboto siya. Dahil ayaw nila na makipagkasundo tayo sa mamamatay tao. Sa mga NPA. So, yun yung marami akong mga kaibigan na police na tinanong, ayaw nila kay PRD dahil doon. Kasi nga, bakit ka makikipagkasundo, pinapatay tayo ng mga yan. So ngayon, doon ko ididikit yung tanong. Kung noong panahon ni PRD nung kampanya, nagkaroon kayo ng reservations dahil sa NPA, inayawan nyo siya dahil doon, although naging maganda naman yung relasyon nyo, yung period nung 6 years ni PRD, bakit tayo ngayon pumapayag ng mga kapulisan na merong issue yung unong ehekutibo ng Pilipinas patungkol sa droga? Hindi ba tayong mga kapulisan, galit tayo dapat dyan sa droga? Dahil yung droga, sinasawata nga natin yan sinisira niya ng buhay ng tao So bakit hindi kayo ngayon nagsasalita at bakit sumusunod kayo ngayon sa di umano ay isang adik na gobyerno?
And on top of that, very accurate yung sinabi ni Boss Dada. Talagang nawalan ng loo, ng gana. Ang maraming na-disheartened. May mga kilala ako nag-resign. Nung si PRRD nilagay niya mga CPP na mga operatives sa kanyang kabinete, si Judy Tagiwalo, at si Paeng Mariano, at si Lisa Masa. Pero nung nalaman ni PRRD kung ano ang CPP, NPA, NDF at hindi sila seryoso sa kapayapaan, tinanggal niya. Diba? Pero anong ginawa ngayon nitong si Marcos? Alam na alam ni Speaker Romualdez kung sino si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Alam nila na CPP, NPA operatives itong mga ito. Pero siya ang nagbibigay ng pondo at nagbibigay ng lakas. At si Bongbong Marcos sa madaling salita ay nakikisyabahan sa CPP, NPA, NDF. Kung yung dating Pangulo sumama ang loob ninyo. Pero kinorek niya at nagkaroon ng NTF-ELCAC na nagpatapa sa CPP. Bakit ninyo kinikibit balikat itong president na ito na hayagan yung pagtatraidor sa bayan? Tama. Convicted, ano pa yun? Child abuser pa yun. Correct. Isipin mo, nag-iimbestiga, convicted. O hindi ako may sabi niya, korte, na may desisyon na po dyan. Kaya ewan ko, kung ako nga dyan, dapat may kahihiyan ka. Lumayas ka na dyan. Mabalik lang ako dun sa sinabi kanina ni Ma'am Lorraine about kay Cathy Binag. Alam nyo, napakadelikado nito. Kasi isipin nyo maigi, kung yung mga anak niya nga, mga kaibigan nila, na-impluensyahan nila na mag-cocaine or mag-droga, di umano paano pa kaya yung mga Pilipino? Diba? Sila yung sila yung leader or sila yung namumuno ng bansa natin. Kung yung anak nga, kung ano yung anak, yung mga kaibigan na impluensyahan nila, pangit po yan, napakadelikado po niya para sa Pilipinas. Totoo yan. Totoo yan, kapatid. No? Kasi, napakaraming nagsasabi ng mga Pilipino ngayon na ito daw, si President Bongbong Marcos, ang worst president na nangyari dito sa ating bansa. Piruin mo, no? Yung mga hindi dapat ginagawa ng mga nagpapasunod ng batas, yung mga dapat na sinusunod na batas, nilalabag nila ngayon. Tulad na lang halimbawa, noong kay Pauline Canada, mga kababayan, bawal na bawal po yun. Bawal po sa batas yung magsaserve ka ng warrant of arrest sa isang taong convicted na nakakulong na. Naka-arrest na, di ba? Naka-arrest na po. At may balita po tayo dyan. Hindi lang patong-patong ang kasinungalingan ng mga opisyal ng gobyerno ngayon. Dahil pati, ang kapalpakan nito, patong-patong na rin. Bago lang kasi naisilbihan ng arrest warrant ng CIDG, ang nasa kulungan na ang detalye ng balita mula kay Sara Santos. Paano kaya yun, warrant of arrest? Sa pinakahuling press conference ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong nakaraang Sabado, ibinahagi ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ng KOJC, na nais arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kliyente niyang si Pauline Canada. Si Pauline Canada ay kasalukuyang nakadetine sa Pasig City Jail matapos siyang arestuhin ng PNP noong 11 ng Hulyo sa Davao City na agad ding inilipat sa Metro Manila. Si Ma'am Pauline pala, Canada, tumatawag sa akin kasi sabi niya, Attorney, may mga pulis dito na CIDG magsiserve daw ng warrant of arrest sa akin. Kasi inutusan daw sila ng bagong chief daw ng OIC daw ata ng CIDG. Paano ba ma-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa kulungan na? No? And I told her to just relax, no? And report the matter, of course, to the BJMP. In fairness naman sa BJMP, sinabihan yung mga police officers na, Sir, bakit ka magsiserve ng warrant of arrest? Nandito na yan sa aming custody. Naghihinala si Attorney Torion na baka raw may pinaplanong masama laban sa kanyang kliyente dahil nauna nang tinanggihan ng PNP si Pauline Canada ng kanyang right to counsel o ang karapatang marepresenta ng isang abogado nung siya'y nadakip. Itinago rin noon ng PNP kay Attorney Torion ang impormasyon na inaresto na pala nila ang kanyang kliyente kahit na ilang beses na hiniling ni Canada na makausap ang kanyang abogado. Ano daw yun? Warrant of arrest ng Quezon City. Oo, sabi ko, anong balak? Dadalhin ka sa Quezon City? Ang problema doon,
bago lang kami nag-pre-trial, nag-preliminary conference marking sa Quezon City. Ang ibig sabihin yan, bakit kami mag-preliminary conference ng marking of exhibits kung wala pang jurisdiction yung korte? So, hindi na kailangan iserve yung warrant of arrest. So, natauhan yung mga CIDG, nag-sorry at umalis. Patong-patong ang mga kasinungalingang pinagsasabi ng PNP noong humarap sila sa investigasyon ng Senado kaugnay ng marahas nilang operasyon sa KOJC noong Adyes ng Hunyo. At kasabay nga ng mga inimbento nilang kwento ay ang kabi-kabilaang ding kapalpakan ng kanilang hanay. Jumbling of errors, no, ang nangyayari. Siguro yung bagong OIC ng CIDG, kung sino man yun, no, inutusan na kunin siya, arestuhin siya, baka kailangan siguro pag-aralan niya muna yung kaso bago siya makisawsaw. Kasi kailangan sana alam niya yung ginagawa niya. Para sa isang batikang mamamahayag at political commentator na si Jay Sonza, naniniwala siya na ang mga kapalpakang ito ay walang ibang pinanggalingan kundi kay Marcos Jr. Kung si Dr. Lorraine Badoy pa ang maglalarawan kay Marcos Jr., wala na anya ito sa tamang pag-iisip dahil sa kanyang pagkalulong sa iligal na droga, kaya karamihan sa kanyang mga ginagawa ay puro na rin palpak. Tulad na lamang ng ipinagmayabang ng gobyerno na biggest drug haul daw sa bansa na nangyari sa Alitagtag, Batangas. Nakita niyo naman yung drug raid na yun. Meron pang naniwala doon? Wala naman eh. Kasama pa niya si Abalos, no? Na mukha silang mga buffoons, para mga clowns sila, no? Na akala nila meron silang naluloko na parang ang galing ng kwento namin, di ba? Pero nakita natin yung pang-iinsulto sa katalinuhan ng Pilipino nitong mga ito. Even during the press con na yun, nakikita mo daming procedural lapses kasi nung yung tamang proseso dyan, kapag ka na may drug haul na yun, biro mo doon nag-drug haul, doon nag-press con si President Marcos, na hindi man lang napoproseso lahat yun, pinoproseso lahat yun, dinadala yun sa PIDEA o sa laboratory, tapos lahat yun tinitingnan, malay mo talcum powder yung iba or tawas yung iba, di ba? So lahat yun dumadaan sa proseso at hindi yun yung pwedeng maraming gumagalaw para hindi ma-contaminate, di ba? So kahit yun, hindi nila alam yun. So president level yan, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Tama si PRRD, itong mga yan, walang alam yan. Horrifyingly incompetent. This is the worst president that we've ever had, hands down. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Okay. Nako, talaga naman grabe ang galit ni Doc Lorraine Badoy doon sa ano na yun. Alam mo, sa totoo lang minsan pag pinapanood namin yung mga sarili namin sa replay, hindi namin alam na nasabi namin yung mga salita na yun. O hindi namin pinagpaplanuhan halos lahat ng mga sinasabi namin dyan eh. Kadalasan, yung emosyon mo during that time, habang dinidiscuss ninyo yung topic, doon lang lumalabas eh. Kahit nga si Doc Lorraine medyo nagugulat din siya sa mga sinasabi niya, pero dumating kami sa punto ni Doc Lorraine na nagkatitigan na lang kami nung nakaraan sa airport, remember? Kasi wala na kaming masabi talagang salita para ma-describe itong pagkadismaya natin sa gobyerno ngayon eh. Wala pa rin talab. Naubos na eh. Wala pa rin talab, no? lahat na ng mga pinakapangit na pwede mong maisip na banggit mo na eh. Pero makikita mo, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Sobrang kakapal ng mukha. May tanong ako sa iyo, Da. Na-imagine nyo ba na ba na magkakaroon ng ganitong klaseng presidency, ganito mangyayari sa Pilipinas? Ako hindi talaga eh. Kasi shocking, no? Considering na galing tayo kay PRRD, akala ko talaga tumaas na yung natin, standards natin pagdating sa pagpili ng mga leader sa bayan eh. Lalong-lalo na ang ganda nung buhay na binigay sa atin ni PRRD eh. So, hindi ko talaga alam kung bakit nabudol talaga tayo nitong presidente natin ngayon. So, ako, Boss Dada, medyo expected ko yun eh. Talaga? Oo, kasi ang linaw nung sinabi ni PRRD that time. Meron nagtumitira dyan sa jet. Merong private yacht. So malinaw sa atin na yung nangyayari ngayon, alam ko mangyayari na nung nanalo ng eleksyon. Kasi
antimano naniwala ako kay PRRD at very clear po yung sinabi niya. Kaya Pero bakit mo sa tingin na maraming naloko? Anong tingin mo sa Pilipino? Ano yung psyche ng Pilipino alam mo, na mahilig nabudol? mahilig talaga ang Pilipino sa ano eh. Mga panatiko tayo. Mahilig tayo sa apelyido. Mahilig tayo sa sikat. No? At marami nag-e-expect kay BP Sara na siyang tatakbo. Kaya lang nung nag-vice siya, talagang siyempre, yan ang Pilipino eh. Malakas din Coach Oli yung yung history revisionism. Kasi, di ba, ang laki mo, for the past 6 years, makikita mo na binabago nila unti-unti. Sinasaksak nila sa ulo ng tao, unti-unti na maganda nung panahon ng tatay niya. Nung tatay niya, 13th month, kanila, PICC, kung ano-ano. Paulit-ulit yung propaganda tungkol doon eh. Kaya isa yun sa mga naging rason, palagay ko, kaya umasa yung tao na imposible naman, nasisirain mo yung pangalan ninyo. Di ba? Sa isang banda, para nakita ko na yun, right where you stop, no, inosente ang Pilipino, hindi tayo makapaniwala na meron palang ganito kagkahaman. Hindi natin kasi nga sinabi ni Dada, no, akala natin pag binoto natin siya, lilinisin niya yung pangalan nilang napakadumi, di ba? Lilinisin niya, he'll try to prove na mali tayo sa pagsabing magnanakaw sila, etc. Pero ganun kasi tayo, 'di ba? Ganun tayo. Akala natin sila ay gayon din. Yung pala hindi in other words, immature, hindi tayo mature mag-isip na hindi natin kayang isipin noon na may mga taong hindi katulad natin, 'di ba? So ngayon, nagigising tayo doon sa fact na hindi lahat ng tao katulad natin, no? Hindi, in other words, kung mamimili tayo ng susunod na bibigyan ng tiwala, dapat aware na tayo dito. Diba? Okay, so pero madugtungan ko lang tungkol doon sa kaya nga parating na tong eleksyon, no, 2025. Ito na pagkakataon natin, mga Pilipino, makabawi. Lagi nating titingnan hindi yung pangako, yung resibo. Kung yung pinapangako ba niya ay nagawa na, diyan tayo mag-focus. Pero kung hindi pa, mahirap mo. Huwag nating pagpraktisan ang gobyerno. Yan, hindi natin. Pero meron tayong balita, no? Ito. Sinisingil na umano ng Amerika ang Marcos administration matapos na itong matanggap ang reward money para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil dyan, hindi nakataka-taka kung bakit atat na atat ang kapulisan na papasukin ang mga religious compound ng KOJC. Gayong matagal nang wala sa mga nasabing lugar ang butihing pastor, si Almar Forzuelo sa report. Mag-aapat na dekada na mula nang maitatag ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Noon pa man ay hindi na bago sa kongregasyon ang mga kapagsubukan na talaga namang nagpatatag dito sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagiging popular at pinagpala ay malaki rin ang papel na ginagampanan ni Pastor Apollo at ng buong KOJC sa aspetong pangpolitikal dito sa Pilipinas. Sa membership nito na nasa mahigit 7 milyon sa buong mundo, hindi na may pagkakaila pa na kaya nitong magpanalo ng mga politiko tuwing eleksyon. Kaya naman kung inggit at inggit lang din ang pag-uusapan, marami ang pwedeng makaramdam nito laban sa butihing pastor. Isa na sa mga pasok sa listahang ito ang Amerika. Noon pa may sinabi na ni Pastor Apollo na walang magandang naitulong ang Estados Unidos sa mga Pilipino. Tutol din ang butihing pastor sa mga base militar ng Amerika dahil nag-iengganyo lang ito ng giyera sa ibang bansa. Kaya upang matigil ang pagdami ng mga Pilipinong namumulat sa katotohanan at upang makontrol pa rin ng Amerika ang politika dito sa Pilipinas, balak nitong patahimikin habang buhay ang butihing pastor. Kung matatandaan, matagal nang isiniwalat ni Pastor Apollo na ang nasa likod ng patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya ay ang Amerika gamit ang mga dating miyembro ng KOJC. Nauna na rin niyang sinabi na nagbigay ang US ng $2 milyong na pabuya kapalit ng kanyang ulo. Kaya sa ikapitong press conference ng KOJC nitong Sabado, isa sa mga ipinunto ng panel ay ang nasabing pabuya ng Amerika na tinanggap na umano ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas. Ayon sa SMNI anchor at miyembro ng Banateros na si Boss Dada, may natanggap silang impormasyon na sinisingil na ng Amerika ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil tinanggap na nito ang pabuya. Gaano katotoo itong mga reports na natatanggap natin
nananingil na daw ang United States of America dahil kalahati doon sa kanilang itinalagang pabuya para mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy ay tila mo nakubra na yata. Again, Sir Jay, hindi po ito kinubra ng mga opisyalis sa baba. Ito po ay malamang sa malamang nakubra ng mga opisyalis na nasa taas. Kaya talagang yung pressure ibinababa na nila sa mga kapulisan para talagang mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy. Para naman sa isa pang angkor ng SMNI na si Coach Oli, aligaga na ngayon si Marcos Jr. dahil pinapressure na ito ng US dahil nalalapit na ang eleksyon. Merong balita na pressured na siya kasi hinahabol ito doon sa US election tong November. Kaya talagang panggagambala di umano dito sa KOJC at sa Davao. Dahil ito si Marcos pinipressure na at saka yung nabanggit kanina ni Boss Dada na 50% di umano ay bayad na yung reward money. Bagay na kinumpirma ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Eleanor Cardona. May pressure talaga ang pamahalaan ng Pilipinas para habulin, tugisin at kunin talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga sinabi ni Ma'am Lorraine, maniwala na tayo na ang pressure galing sa Estados Unidos, galing nga doon yung kaso. Ilang beses na po yan sinabi ng aming mahal na pastor, no, na meron talaga ang nasa likod nito lahat, ang Amerika. Paliwanag pa nito na pinagpalit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo sa mga Amerikano para maabsuelto ito sa kanilang kaso sa Estados Unidos. Kalakip nito ang paglalagay ng mga base militar dito sa Pilipinas. Tungkol naman sa partisipasyon ng mga Amerikano sa paghuli kay Pastor Apollo, sinabi ni Master Judea na nagbibigay umano ng mga makabagong kagamitan ng Estados Unidos para manmanan ang buong KOJC sa pag-aakala na nasa lugar pa ang kanilang target. At katunayan po dyan ay nagpapahiram o nagpo-provide po di umano itong Amerika ng itong tinatawag natin ng mga aparato, thermal tracker para makita ng sa malayuan or kahit may dingding na mo-monitor nila kung may tao. Ito po yung paraan nila. Mga drone-drone, no? Yan yung mga drone-drone po na dapat ay ginagamit sa mga terorista, sa matinding gera. Etong ginagamit nila ngayon na di umano ay katulad ito ng ginamit sa pag-track kay Bin Laden, Sir Jay. So, yung thermal scanner, bakit? Si Pastor Apollo Kibuloy ba, rebelde? Terorista ba? Maging ang ministro ng KOJC na si Brother Carlo Catiil ay saksi at nakakita sa mga high-tech gadgets na ginagamit ng PNP sa kanilang patuloy na panggigipit sa KOJC. Biruin mo, mga listening device. Yan on sa harapan, palagi po nakatutok sa amin, mga telescope nila, yung mga thermal scanner nila. Lahat yan puro panggigipit kasi may deadline nga. Before November election sa Amerika. Dahil dito, tanong ngayon ng KOJC members kung tunay nga na may kasalanan si Pastor Apollo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy ang paglilitis sa mga kaso niya sa Amerika? At kung seryoso ang PNP na mahuli si Pastor Apollo, ay bakit hindi nilulubayan ng PNP ang mga compound ng KOJC? Bakit hindi sila maghanap sa ibang lugar? Si Pastor Apollo nga ba talaga ang kanilang sadya o nais lang nilang makuha ang mga pagmamayari ng KOJC? Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsualo, SMNI News. Nako, hindi pa daw priority. Si Pastor Apollo Kibuloy ng yan. Pero lahat ng mga gamit na nakamute. Ay, nako, sorry. Ako nag-English pa naman. Oo. English pa naman yung sinabi ko. Pero katulad ng sinasabi natin, hindi pa daw priority si Pastor Apollo Kibuloy na itong lagay na to. Samantalang lahat. Sino nagsabi nun? Ay, syempre, ang pinakamagaling na RD11 na kaibigan mo daw. Kaibigan mo daw pala yun eh. Oo. Beshi. Walang yan. So, Beshi mo pala yun? Yak, hindi. No, hindi pala So, Beshi. hindi pala priority si Pastor Apollo. Hindi pa paano kung naging priority pa. Ayun na nga, kaya nga doon tayo nagtataka. Ginagamit itong mga high-tech na mga gadget na ito sa isang pastor. Alam nyo kung dinalan nyo ito sa Maynila, nahuli nyo lahat ng pusher dyan. Itong mga listening device ninyo, itong mga... Ang dami nyo mahuhuli ng mga kriminal sa Maynila kung doon nyo gagamitin. Sa totoo lang. Correct. Bakit nyo kailangan dito gamitin yan sa Davao City, lalo dito sa Kingdom Compound? Alam nyo, sa sama ng ugali ninyo, ha? Kadayawan Festival ngayon, supposedly, ang buong Davao nag-celebrate. Pantakim nag-celebrate ang Davao, tapos itong Kingdom of Jesus Christ, aligaga.
Di ba? Baka may meron kayong gustong maikling Ako meron lang kasi may patanong dito. Si Banat Bay. Oh, yes. Sabi niya, bakit kay Doc Badoy kung nabudol din ba siya? Kung oo, pakitanong, bakit, anong dahilan? Galing po kay Banat Bay. Banat, budol na budol ako. Kasi nung nagtrabaho ako kay PRRD, nakita ko, madali na lang pala ito. Kasi promise niya madali ako maloko. Napakadali, ganyan ang love life ko. So, sinabi niya, kasi nakita ko kay PRRD, parang inayos. Tsaka the whole time na nagtatrabaho kami kay PRRD, yung endpoint lagi namin sinasabi, para pag yung susunod na administrasyon, madadalian na lang sila. Diba? So, inaayos namin na yung susunod, they'll just pick up where we left off, tapos tuloy-tuloy, di ba? Tapos pinangako ni Budol Man, sinabi niya na continuity, di ba? Sinabi niya ganon. Tapos si Vice President pa, sinabi pa niya na binigay niya yung imprimatur niya, sabi niya yung recommendation niya, di ba? Kung boboto kayo sa akin pero hindi niyo bobotohin si Budol, huwag niyo na lang akong botohin, sabi niya ganon, di ba? So doon ako nagkamali, Banat, doon ako nagkamali. Hindi na ako maniniwala kahit na sino pa yan, kahit na si VP pa yan. Gusto ko na mag-drug test siya at gusto ko makita yung resulta. So yun ang tingin ko, yung sinasabi ni Dada kanina na mahilig tayo tawag doon? Meron tayong mga idol gano'n, yes, diba? fanatiko. Mag-idol kayo siguro sa ibang bagay, wag sa politiko. Correct. Wag mga sinungaling yung mga yan. At syempre, meron tayong ngayon, breaking news. Meron tayong video na ipapakita. Lunes ngayon So usually pag Lunes, nagpa-flag ceremony, flag racing yung mga ahensya ng gobyerno. At alam naman natin na mainit ngayon dito sa Davao. So meron tayong video na ipapakita sa inyo, flag ceremony dito sa Camp Katitipan yata ito. Ayan, pasok. Yung ang benchmark ng 3-minute response. So tapos na yung issue dito. Ang isang malaking issue ngayon ay ang mga kritisismo na tinatanggap ko mula dyan sa mga taga-KOJC. Diretsuhin natin. I have experienced the ridicule that they are hurling at us. Yan, kay Lorraine Badoy mismo, personal. Isang metro ang aming pagitan. Kilala niya ako dati. Ngayon, hindi niya ako kilala, hindi niya nakita, nakasama ako sa mga tumatakbo dyan. Pinababayaan ko lang sila. Na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general, dyan sa harap ng KOJC. Ito sasabihin ko sa kanila, hindi niyo alam, kasama ang general sa tumatakbo dyan. Kaya hindi lang ako nagkikilala because kung anong suot na aking mga pulis, at anong dala ng mga pulis, may isang kumbatlo din akong dala. Pati Armalite, pati Agit Gear. Pareho kami. Tayo mga pulis, alam ko hindi kayo naapektuhan dyan sa sinasabi lang kawawa ang mga pulis, palaging pinapagod ng kanilang general. Hindi. Tamad lang sila. Kaya hindi na alam kung paano kumain sa tamang pinagpapawisan. Kasi ang leader nila ay kumakain sa pinagpawisan ng iba. Ano ang kritisismo? Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? May mga kondo sa harap. At yung isa nating checkpoint, doon sa kabilang dulo, ay sa harap mismo ng gate ng isang napakalaking warehouse. Wala naman tayong reklamong naririnig. At noon pa man, dati nang may checkpoint dyan, high school pa ako, pag kami ay napupunta rito sa Davao para sumakay ng aeroplano, dahil dito ang regular na trips, wala pa dati ang Johnson Airport, palagi na may checkpoint dyan, noon pa man, rough road pa yung sulog, padada, kaya 4 na oras ang aming biyahe mula General Santos. May checkpoint na yan dyan, late 80s, mid 80s, I say.
Unrealized talaga to si Torre. Oo, unrealized. Sinungaling. Nuknukan ka ng sinungaling. Wow. O, Doc Pado, yung pisahan mo ng... Yeah, liar. Best friend mo daw, best friend mo daw. Ano pala you're hurling at him. Katoka tayo dahil ang dami ng sinungaling niya, di ba? Okay, sinabi niya na magkaibigan kami or something, katrabaho or something. Totoo yun, sir. Magkatrabaho tayo during LCAC. And I did admire you when you were still in your right mind. Talagang, but now, with your speech, it's a speech of a very desperate leader. Nagpapaka-leader ka. At when you, nung panahon na ina-admire kita, I really think maybe you were a leader. But now, you're such a liar. At tas parang inaakyat mo yung moral ng mga tao mo. Sila, hindi mo sila maloloko. Alam nila nakakahiya yung ginagawa mo. Yung inuutos mo sa kanila na meron, at alam nila, sir, hindi sila bobo. Katrabaho ko yung mga yan. Alam nila na yung supposedly leader nila sinungaling. At yan ang hindi dapat ginagawa ng isang leader. At lalong, anong ibig mo sabihin na nagpapa-impress ka, na nag-jogging ka? Sir, runner ako, nag-New York Marathon ako, 42 kilometers. Alam ko yung Camp Katitipan at saka dyan, wala pang 5 kilometers yun. Ano pinagmamalaki mo? Nasabi ko nga sa kanila, ganun lang palang, bagal-bagal. Di dapat nakitakbo din ako. It's not impressive. Don't try to impress us because you ran with your man. You should be running with your man. At lahat ng kahihiyan na pinapagawa mo sa kanila, talagang dapat gawin mo at pangunahan mo. Nakakahiya ka kasi tinatanggalan mo ng dangal ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan. So, huwag ka magpapanggap na inspiring ka, hindi ka inspiring, nakakahiya ka. Ako! Sige, ikaw naman. Mamaya pagkatapos mo ha, ulit. Pila-pila. Galit ha. Bakit ka naka-disguise? Sumama ka na rin lang sa kanila. Di sana nagtanggal ka na ng maskara mo. Kung proud ka pala So yung sabihin, hindi ka rin proud sa pinapagawa mo sa mga tao mo kasi kasama ka na naka-disguise Isa pa, sinasabi mo na ang si Pastor Apollo Kibuloy ay kumakain galing sa pinagpagura ng iba. Tingnan mo kung anong meron ng Kingdom of Jesus Christ. Ikaw nga kayo nga pasahod kayo ng taong bayan Galing sa buwis namin yung pinapasahod sa inyo. Tapos, yung mga taxpayers ang inaabala ninyo. Kami ang mga nagbabayad ng mga pasahod ninyo, sabi nga ni PRD, pati brief ninyo, pati mga kinakain yung medyas ninyo, galing sa taong bayan, tapos taong bayan ang tineterrorize ninyo. Akala nyo siguro itong Kingdom of Jesus Christ hindi member ng ng society at ng Davao Hindi po. Ito pong mga to ay mga Pilipino din. At every time na nakikita nila na ginagawa niyo yung kalokohan jogging nyo na yan, terrorize nyo po sila. May mga bata po dito, estudyante, mga matatanda. Araw-araw na ginagawa po ninyo yan, natiterrorize po sila yan. At kaya mo ginagawa yan, hindi kayo para mag-exercise. Kasi para takutin talaga yung mga tao dito. Hindi naman tanga mga Pilipino Kung sa tingin mo, yung mga kapulisan na kausap mo ay naniniwala sa sinasabi mo, dream on. Banas na sa iyo yung mga yan, sigurado ako. Pinahihirapan mo sila at ipinapahiya mo sila. So parang sinasabi mo na nakasama ako dyan. So, ano ngayon? Dapat lang naman talaga ginagawa niya yan Sa totoo lang Ang dami, pera ng PhilHealth, ninanakaw ng gobyerno. So pera namin, yung ginagamit ninyo para sa araw-araw na pamumuhay ninyo. Kaya dapat pinoprotektahan nyo kami. Hindi nyo kami dapat tinatakot. Tsaka he doesn't even have the courage to admit what those checkpoints are for. He's trying to pretend that those checkpoints are for the airport, for the people of Davao, when in reality, it's really to harass and intimidate yung KOJC. But you don't even have the courage to tell the truth, General Torre. You're lying up face to face with your men and women, the men that you are ordering and supposedly leading. Matagal, ngayon lang nagkaroon ng checkpoint dito. At saka yung airport, medyo malayo yun. Hindi yun dito. So you don't even have... Akala mo, sir, nanloloko mo ang Pilip. Iniinsulto mo ang katalinuhan namin. Correct. At hindi lang kami dito, kundi ang mga Pilipino na sinasabi mo sa pagsisinungaling mo na yung checkpoint na yon ay para sa kabutihan ng taong bayan dito sa Davao.
Pero ang totoo, hinaharas mo kasi yung takbo mo hanggang dito lang eh. Wala pang 2 kilometro dun sa harap ng KOJC. Diba? Tsaka yung checkpoint na yon, matagal, years, wala yun. At yung sinabi mo, 1980s nung high school ka, wala pang KOJC dito. Seryoso. Wala pang airport dito. Nasa kabila pa yung airport Yes, yung nun. lumang airport, correct. O sinasabi niya hindi nagre-reklamo yung mga tao. Ano ka? Ang dami na naming mga nakakausap dito na bisita sa checkpoint nyo. Ang traffic na dahil sa kaka-checkpoint ninyo. Sa speaking of, Boss Dan, at mga kasama na, speaking of doon sa hindi daw nila hinaharas itong mga taga-KOJC, ano po yung ginagawa nyo na nagbi-video-video ka dyan sa mga harap, gumagamit pa po kayo ng mga nakasibilyan, ng mga kasama ninyo, hindi po ba pangaras yun? Ito po ba, sabi kasi niya, hindi naman daw nahaharas yung mga may-ari ng hotel, hindi naman daw nahaharas yung mga nasa airport. Ang tanong dito, binivideohan nyo ba yung mga taga-airport? Binivideohan nyo ba yung mga taga-hotel? Hindi naman. Dinodrone nyo ba? Dinodrone nyo ba yung mga hotel? Kagabi nga, merong drone dyan na naman na palipad-lipad. So hindi totoo yan na hindi nyo hinaharas. Kasi natural, hindi magrereklamo yung mga taga-airport kasi hindi nyo naman sila binivideohan. Hindi magrereklamo yung mga taga-hotel kasi hindi nyo naman sila binivideohan. Tanging KOJC lang ang binivideohan nyo. Ang dami naming dito, ebidensya na gumagamit pa kayo ng mga girlfriend pa ng mga pulis or mga nakasibilyan na kasama ninyo para mag-video-video. So, hindi po ba natin matatawag na panghaharas po yun? Ito po ay kung unrealized talaga. Kung niloloko po nyo, yung mga kapulisan, yung mga junior officers ninyo, yung taong bayan ho, hindi po kahagat yan. At unang-una po etong pagja-jogging nyo po dito sa harap ng KOJC, nararapat po ba yan? Tama po ba yan? Napakalawak po ng kampo ninyo dyan. Tapos dito, nagkukos kayo ng traffic sa kalsada. Doon sila mag-jogging, pababa naman. Bakit lagi papunta rito sa KOJC? Master Judea, talagang ito si Diwata, si Sir Diwata, ay si Sir Torre. Kasi sana po, nagagaya talaga ako kay Sir Jay Solce. Idol ko po kasi yun. Pero unrealized ka talaga kasi ang dami mong kasinungalingan. Una, 80s, wala pa sila dito. Tapos, lagi kayo dito, sinasabi nyo, walang nagagalit. Ang dami pong nagagalit dyan sa checkpoint na ginagawa nyo. Nagkukos kayo ng traffic. Anong silbi nyo dyan? Mapayapa naman tong lugar na to dati pa. Pa-epal kayo dyan tapos ipagmamalaki mo na kasama kayong nag-jogging. May mga kasama ka pang general dyan. Ano pumasok sa kukote ninyo? Bakit ginawa yung jogging yan? Bakit dyan kayo nagja-jogging? High traffic po yan. Airport po ang katapat niyan, ha? So anong pinag-iisip nyo? Sana naman gumamit kayo nito. Ito. Meron kayong kampo, hindi nyo gamitin. Diyan kayo nag-jogging. Sabi nga nung mga kasamahan ko, amoy putok na daw. Sila nagsabi kasi, isipin mo diyan ka mag-jogging, tapos naka full battle gear kayo dyan. Bulletproof. Naka kayo. Di ba? Hindi po police visibility ang ginagawa ninyo. Harassment po yung maliwanag. At saka totoo yan, kahapon may drone pumasok. Naka-live kami ni Master Judea, nakita mismo namin. Hindi lang namin nabalitaan, na-experience namin. Kaya hinaharas nyo po ang KOJC. Paano hindi naman magagalit sa inyo? Mag-isip-isip naman po kayo. Jay. Oy, best friend! Tore, a.k.a. Diwata Pares Overkill. Overlies. Anak ng teteng. Tore, alam mo, kung nandun ka sa jogging, ba't di ka nagtanggal ng ng balot mo sa mukha? Ay, naku. Pinagmamalaki mo pa na nandun ka, di ka naman nagpakita sa amin. Hindi naman natin siya awayin. Tatanungin lang naman natin siya kung sa kanya gawin to, yung ginagawa niya rito sa KOJC, maganda ba? Yun lang gusto kong itanong sa kanya. Kung ito ba ay dumadaan pa sa human rights, kung nasa human rights pa ba itong pinaggagawa niya? Kasi pulis ka diba? Tsaka wag mo kami pagmalakihan na nandun ka sa jogging. Pakialam namin kung nandun ka. At ito pa, Tore. Kutis bayag ka lang pero wala kang bayag. Kasi hindi ka nagpakita ng mukha sa amin. Di ba? Yun lang. Pwede ko bang dagdagan? Okay. Sige po. Nalaman namin kasi, nung ini-interview namin si patrolman, si Sir, na General Torre, ni-recall ninyo yung mga nasa Pakibato.
Naalala ko kasi, no, yung Pro 11, highly multi-awarded itong police dito, no, mga police dito sa Davao, sa Pro 11, where you are now. But now, you are really causing them so much shame because I know the people there. Katrabaho ka yan sa NTFL ka. Umaakyat kami sa bundok. Tanong nyo sila, nagmumotorsiklo kami, ilang oras yon? 6, 5 oras. Ang layo-layo na nararating namin. At nakita ko dun sa RPSB yung pagsisilbi nila at yung pagmamahal ng pulis sa mga indigenous people so that mapakarami sa kanila ang nagbalik loob sa gobyerno. So ang Pro 11, shining example yan ng kapulisan, but where are you taking them with your disgusting and immoral leadership? Nakakahiya ka. Kinuha mo yung mga nasa pakibato na pulis at binaba mo dito doon sa bundok kung saan napakarami pang NPA na nagre-recover at nagbibigay ng laking kapahamakan sa ating mga katutubo. Binaba mo dito sa Davao, one of the safest cities in the world. Grabe. So ito pa, Doc Lorraine, may singit ko lang. Kung si Marcos ang pinaka-worst president dito sa Pilipinas, si Torre naman ang pinaka-worst PNP chief dito sa Pilipinas. Hindi PNP chief yan. Ano ba? PNP chief yan. RD11 lang yan. RD11 pa. Hindi, kasi di ba, kaya ka nagpapa-impress dahil dun, di ba? Pero may may pangarap. Yun ang pangarap niya, na maging PNP chief siya. So hindi pa nagpapasiklab siya ngayon. Hindi pa man nagiging PNP chief, worst PNP chief na grabe naman kayo. Pero alam niyo ba? Noong 1980s pa lang, wala pang airport dito. Ano ba sinasabi niya? Tsaka isa checkpoint na daw sila dito? 1980s pa daw. Wala pang airport dito. Nasa kabila pa airport. Talahiban pa rito. Ito damuhan. Itong stretch na to, damuhan pa yan. Kaya ano yung sinasabi nyo, nagche-checkpoint kayo. Diyan pa lang, wala pang ka na kayo nagsinungaling. Wala pang KOJC dyan. Damuhan pa yan. Walang checkpoint dyan. So, mag-research muna kayo bago kayo nagsasalita. Parang ano lang yan yung kalsada daw dito sa KOJC, itong Japan-Philippines Friendship Road, kasing lawak daw ito ng Kalayaan Commonwealth na highway. Kita mo naman, ewan ko talaga dito. Tsaka Boss Dada, kung saan kumukuha ng to. Sunog na naman siya. Ayun. Nagja-jogging niya. Kaya naman pala hindi namin ka nakilala Nakala namin cartoons yung parang ginuhit sa papel yung mukha ko, Tore. Galit kayo. Sabi nyo nakatago yung mukha, nakalabas naman. Nakalabas pala Pero siya ba yan? Parang hindi. Parang, wait lang, paano napapanood ko siya sa movie? Pero parang nandun siya sa Harry Potter. Pero sir, bakit naman kasi wala kang nameplate? Sana naman kasi may nameplate. Nakikita yung mga nameplates ninyo, sir. Para sana, alam natin kasi katulad niyan, jogging kayo, nakakover yung mga nameplates ninyo ng mga vest ninyo. Talagang di kayo makikilala niyan. Ano na naman to, panibagong sunog na naman siya. Una doon sa sinabi niya sa airport, tapos dito sa KOJC, 1980s pa pala, wala pa pala naman tong na to. Tapos ito pa yung sinabi niya, yung condominium. Yung condominium na sinasabi niya dun sa video niya, ginagawa pa lang yun ngayon. Ano yung pinagsasabi mo na hindi nagre-reklamo yung sa condominium? Ginagawa pa lang yun. Anong nakatira dun? Multo? Hindi, tsaka isa pang tanong, bakit huminto na yung pagpapajogging mo, sir? Kondisyon na ba sila? Ready na ba sila kaya pinahinto nyo na? Kasi ilang araw yun, Ilang araw dire-diretso na, apat na araw ng dire-diretso nagpapajogging kayo. Pero bigla nyong pinahinto. Bakit nyo biglang pinahinto? Pero Boss Dada, sa tingin ko mas maganda nagtakip na lang sana siya ng mukha. Masagwa no? Grabe naman kayo. Sa kanina sinasabi niyo bakit nagtakip ng mukha. Tapos ngayon, pinatatakip niyo. Hindi, alam ko na kung bakit nag-stop yan ng jogging. Boss Dada, Ma'am Lorraine. Kasi babalik na yan sa Pasay, magpaparis na siya ulit. Pero hindi, ito seryoso. Ang tanong kasi dito is, bakit mo sinasabi yun sa mga kapulisan mo? Demoralized na ba sila? Bakit kailangan mo silang kumbinsihin na tama yung ginagawa nila? Hindi ba nila alam sa mga sarili nila kung tama o mali yung mga ginagawa nila? Alam mo, mga kababayan, yung Pro 11, matagal ko nakatrabaho kasi nga hotbed ng NPA ang Davao Region.
nung umupo si PRRD hanggang pagbaba niya, insurgency free ang Davao Region, no? Biro mo. At hindi yun, at malaking parte ang ginawa diyan ng Pro 11. Hindi ko gusto kong kausapin ng bawat kapulisan, hindi ko makakalimutan ang kabayanihan ninyo at hindi ko makakalimutan ang puso ninyo sa pagsilbi ng taong bayan. May RPSB, no? Ito yung mga pulis na napakagandang program, quick response team na hanggang ngayon ay isinusulong nila despite a leader like that, no? Leader, he's not a leader to me, no? Despite that. So siguro yun lang yung gusto kong sabihin, no, na hindi ko makakalimutan yung kabayanihan ninyo kasi nakita ko yun, at saka umakyat tayo ng bundok, hindi lang isang beses, 2 beses, 10 beses, maraming beses. 'Di ba hanggat mamaya dahil sa kapulisan, dahil sa Pro 11, nagkaroon na ng mga eskwela yung mga bata, nagkaroon na ng mga health centers, at mano-mano yung paggawa nung roads, no? Farm to market roads, mano-mano yan. At si General Fillmore Escobar, si General Silo, sila yung naghahanap ng funding dahil medyo kulang yung pera. Pero yun yung nakita kong kabayanihan na hindi ko matatanggal yun sa isip ko at sa puso ko dahil lang sa ganyan. Meron isang bulok dyan. At ito, madugtong ko lang kay Doc Lorraine. Alam nyo, lalong-lalo na dito sa Davao at sa buong Pilipinas, huwag na ho tayong magtaka kung darating ang araw na dumami ang mga kapulisan na mga siraulo dito sa bansa natin. Kasi ini-impluwensyahan ng katulad ni Torre. Kaya dito sa Davao, kayo, nakakatakot yung ginagawa niya na yan. Kasi imbis na turuan ng magandang magandang pag-uugali ang mga kapulisan, ang ginagawa ni Torre ay tinuturuan niya ng mga maling gawain. Ito, tanong ko lang din kay Sir Torre. Natakot ka ba kay Ma'am Lorraine? Or natakot ka dahil may hearing bukas? Kasi hininto niyo yung jogging eh. Dapat kung sa tingin niyo tama yan, maganda yan, dapat ginagawa nyo. Bakit kayo nahinto? Kasi alam ninyo, mali yung ginagawa ninyo. Nakakahiya yung ginagawa ninyo. Or, yun na nga, natakot kayo kay Ma'am Lorraine. Mas lalo nating aantayin yan. Mas lalo nating aantayin yung pagja-jogging na araw-araw. Kasi lalo na kung kasama naman pala si General Torre na nagja-jogging dyan. Sa susunod, aabangan na talaga namin kayo at talaga namang iisa-isahin natin ng mga mukha ninyo at talagang aalamin natin nasan ba si General Torre doon kasi idol na idol ka namin. So gusto ko talaga siya makita ng Pero ako naniniwala ko na si General Torre hindi naman siya ganyan eh. Palagay ko naging ganyan na lang siya nung pumasok sa kokote niya yung pangarap. Iyon. But anyway, kasi lahat talaga yung at all cost, yung by all means. Pero sana kung magja-jogging sila ulit, sumama. Kasi baka mamaya, alam na babantayan siya, hahanapin siya, bibidyohan siya, baka hindi na sumama. So, wag mong ipag-jogging yung mga tao mo dyan kung hindi ka lang din kasama kasi magmumukha kang ningas kubon. Tsaka ito, may hamon ako. Torre, i-try mo na mag-jogging ka mag-isa. Tignan mo kung di ka mukhang tanga. Alright. So ito lang nakakalungkot kasi bakit kailangan po magsinungaling, di ba? Na obvious naman. Kayang-kayang sagutin yung kasinungalingan, sabi nga nila, yung isda na huli lagi sa bibig. Ito taga-KOJC mismo ang nagsasabi na dati daw, sabi ni Torre, 1980s, nag-checkpoint na sila dito, 1980s po, talahiban pa po ito at wala pa pong KOJC at yung airport po is nasa kabila pa. So ngayon, nagtataka lang tayo kung bakit niya ginagawa ito. Bumababa na po ba yung moral ng mga kapulisan? Kasi kung ikaw ay pulis, halimbawa, ikaw ay junior officer at nakikita mo na mali na yung pinapagawa sa'yo, pero wala ka talagang magagawa Wala kang magagawa kasi utos siya ng general Pero ang totoo talaga dyan, nawawala na rin ng gana itong mga kapulisan. Kasi unang punta namin dito, makausap namin yung mga pulis dyan sa harap na para bagang hiyang-hiya sila sa kanilang ginagawa kasi nakatakip ang mukha, walang pangalan, walang nameplate and all that. So, yun ay isang indikasyon na hindi po sila tutuwa doon sa ginagawa nila. So, hindi po, wala sa loob nila ang ginagawa nila. Parang ganun ang nakikita ko dyan. Kahalintulad yan ng mga nakakausap ko na nasa gobyerno ngayon. Kasi I look past Torres and I see, of course, Abalos, the head ng sa DILG under yung PNP. And of course, I also see definitely
the President, Bongbong Marcos, di ba? So, ano ba yung trait nila? Mga sinungaling din itong mga ito, di ba? So, yung mga public servants na nakakausap ko na wala din gana ngayon, malungkot sila ngayon sa nangyayari sa gobyerno kasi yung joy ng serving, no, sa pag naglilingkod ka sa gobyerno, pag nakita mo bumubuti yung buhay, may natutulungan ka, yun talaga yun, hindi mataas kasi yung si PRRD nung umupo siya, sinabi niya sa amin, nung nag-oath taking kami, sabi niya sa amin, there will be no financial rewards, sabi niya, but lalo pag hindi ka corrupt kasi, but there will be a lot of psychic rewards. And he really delivered on that promise. At kita ko yan sa kapulisan dito, yung kaligayahan nila na they would out of their usual hours, they would akyat sa bundok, swimming pa kami, gano'n, no, para lang maabot natin yung mga kababayan natin na hindi pa nararamdaman ng gobyerno para maprotektahan sa NPA, no. So, gano'n yung puso ng pulis. So, itong si General Torre, I think is a symptom of the Marcos presidency. Tsaka, General Torre, dating PNP chief na nagsabi ng isang senador na yung mga ginagawa nyo dito mali. So, bakit mo pa rin ipinupush at pinalulunok dyan sa mga tao mo dyan sa kampo na tama yung ginagawa mo? Kung yung isang epektibong PNP chief na yung nagsasabi na mali ito. At saka, yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ayusin mo yung relasyon mo sa mga tao sa Davao dahil kailangan nagtutulungan yung operatiba at saka yung mga citizen para magkaroon ng magandang harmony, yung kumbaga yung maganda yung kalakaran dito sa Davao. Sa ginagawa mo, sir, hindi mo isinunod yung utos ni Bato eh. Parang nang iinis ka pa eh. So hindi mo inaayos yung relasyon mo sa mga tao dito. Bagkus, iniinis mo pa lalo yung mga tao dito. Umoo ka pa naman kay Senator Bato de la Rosa. So isa na naman kasinungalingan yan. Ito pong ginagawa ninyong pagja-jogging na naka-full battle gear. Ginawa nyo ba yan sa Quezon City nung ikaw ay QCPD director? Kung hindi mo ginawa yan nun, bakit mo ginagawa dito sa Davao? So ibig sabihin, meron ka talagang agenda. O yun ako nagtatanong lang kasi kung trademark mo talaga yan, pinapagawa mo yan noon pa sa mga dati mong mga pinunta, no? Ikaw ba yung nasa Leyte bago maging persona non grata doon? O Samar? Saan ba yun? Ikaw ba yung nagpapajogging din ng ganito? O kasi kung hindi at dito mo lang ginawa yan, may purpose ka. Talagang ang target mo, KOJC. At saka alam mo, yung strength ng kapulisan, yung civilian in character, national in scope. So, yung isa sa lakas niya, pagka-miyembro siya ng community, nasa baba siya at tinatanggap siya ng komunidad kasi pinagkakatiwalaan siya at ina-admire siya at may respeto sa kanya. Community ang KOJC, ano tingin sa'yo? Kinasusukuman ka dito, di ba? At yan ginawa mo sa kapulisan, General Torre, no? At isa pang kasinungalingan na sinasabi ni Torre, paano niya masasabi na walang nahaharas dito? Bakit? Nakakausap mo ba? Pinapakinggan niyo ba yung hinanaing ng mga tao dito sa loob? Dito sa KOJC? Hindi naman, di ba? So, paano mo masasabi na walang nahaharas dito? Alam mo, Torre, mag-jogging ka bukas. Pero alam niyo mga partners, no, may hearing bukas. So, bukas mapapatunayan natin. Diyan mo i-justify ang mga kalokohan mo sa Senate. Sagutin mo lahat, sigurado ko, magkakaalaman tayo. Yun. At ito'y posible na panghaharas lang sa Davao at sa KOJC. Gaya nga ng sabi, walang forever. Ay siguro meron silang gustong magstay dyan. Kaya tingnan natin itong balita, gustuhin man, walang forever. Ito ang iginiit ng dating tagapagsalita ng Malacanang, lalong-lalo na anya kung nasusuya na ang taong bayan. Ang katagang ito ay may kaugnayan sa pagnanais umano ng Administrasyong Marcos Jr. na manatili sa posisyon gaya ng kanyang ama na tinugariang diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa batas militar na pinatutupad nito. Si Creslin Cataro magbabalita.
Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta. Hindi sapat kay Bongbong Marcos Jr. ang martial law regime noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang tahasang sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pinakahuling KOJC press conference. Aniya, ngayong nakabalik na ang mga Marcos sa pinakamataas na posisyon ay ayaw na nilang bitawan ng kapangyarihan. Simple. They want forever again. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta sa kanilang pagnanais na forever Marcos again. Professor, I have to remind you, according to the movie, walang forever. Oo nga. Yan ang dapat nilang malaman. Pero Attorney Gustuhin man, walang forever, lalong-lalo na kung nasusuya na ang taong bayan. Kaya naman, ganoon na lang katindi ang obsesyon ng kampo ni Marcos Jr. laban sa mga tao na sa tingin nila ay hadlang sa kanilang politikal na ambisyon. Obsessed sila. Sinabi ng SMNI anchor na si Master Judea, kasama na rito ang obsesyon ng Administrasyong Marcos Jr. na siraan at pabagsakin ang mga Duterte, particular si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tila may playbook silang sinusunod, lalo pat mayroon ding upcoming election sa susunod na taon. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte dahil ito po mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Batid niya ng mga Pilipino kung ano ang ginawa ni FPRRD kung saan ipinadama ng dating Pangulo sa mga mamamayan na mayroon tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos, hahati-hatiin mo yon sa 3 meal. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Bukod pa rito, patuloy din ang isyu sa umunoy pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa para imbestigahan at arestuhin si former President Duterte. Sa pagiging obsessed din ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga Duterte, ay mapapansing paulit-ulit lang ang mga kasong ibinabato o itinuturing ng mga recycled cases laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad na lamang ng issue sa 125 million pesos confidential funds at ang plano umano na impeachment laban sa Vice-Presidente. Kasama pa sa kanilang playbook ang pabagsakin ng SMNI, buong kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang malapit na kaibigan ni FPRRD. Walang tigil nilang sinisiraan ngayon ang reputasyon at karakter ng butihing pastor. Grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino ang kanilang kinakaldag. Unang-una, KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte. Ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, mga tao katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil. Mayroon ding ikinakasang plunder case laban kay former President Duterte at kay Senator Bongo habang pinipindown din si former presidential spokesperson Harry Roque dahil kritiko siya ng administrasyon. Sa kabila ng mga samot-saring paninira ng Administrasyong Marcos Jr., ay tiwala si Attorney Roque sa mga kataga sa Biblia na the works of the devil will not prevail. Patuloy din ang kumpiyansa ng dating palace official sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino sa totoong nangyayari sa usaping politika sa bansa. We are Christians. We believe that God is our shepherd, we shall not want. And of course, naniniwala tayo that the works of the devil will never prevail. No? So, naniniwala rin tayo sa katalinuhan ng taong bayan na alam nila kung kailan naninira sila para sa politika lamang at alam nila kung anong katotohanan. Para naman kay KOJC Resident Minister Carlo Catiel, nakahanda ang Kingdom of Jesus Christ sa anumang posibleng mangyari at tiwala ang buong kongregasyon sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa Langit. The beginning of this spiritual battle, this very moment, hindi po nagkulang ang Ama sa Langit. He is always with us all the time, every minute, every second. He never leave us
nor forsake us, and we are prepared for the worst. Kasi alam po natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, hindi po sumusunod sa batas. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, we are prepared, we are ready po dito. Gagawin po namin ang lahat, at ang Ama na po sa langit ang gagaw po sa the rest. As what the Word of God said in Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Praise the Father. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Ayun na nga, babalik pa rin tayo dito sa mainit na issue ng si General Torre dito sa Davao. Kasi medyo naano ko dun sa sinabi niya tungkol sa checkpoint na wala naman doon nagre-reklamo. Ito ang tanong, General Torre, kung ikaw ba ay nagkakandak ng checkpoint, ano ba yung chine-check mo? Kasi bakit kapag galing dito sa Kingdom of Jesus Christ yung sasakyan na magdadaan dyan sa checkpoint ninyo, yung mga ibang mga sasakyan pinapaabantin nyo lang. Pero pag galing dito kay markado hindi, pinapahinto ninyo, pinapababaan ninyo yung salamin. At ang pinaka nakakatawa dito, bakit nyo tinatanong kung saan pupunta at saan galing? Pwede ba yun? Pwede ba na tanongin nila yun, pribado na yun? Kung sakali man, kung saan ako galing, anong silbi nun sa pag-checkpoint mo? Kaya ito ako para sa akin paglabag talaga ito sa privacy harassment at privacy. Sa ibang bansa hindi pwede to, Doc Lorraine. Actually sa Amerika nga kung ikaw ay tatanungin niya, pengi ako ng ID, hindi mo nga pwedeng ibigay yun hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa kanya yung reason bakit mo siya hinihinga ng identification. At meron sila nga doon na meron nga sila doon yung rule na hindi ako obligado na sumagot sa mga tanong mo. Meron silang ganun doon. Ba't dito sa Philippines? Kaya tayo na pag-iiwanan Kasi yung simple pagsunod na lang sa mga protocol, lalo na sa mga checkpoint, hindi pa natin kayang gawin. Your point is very important. Kasi sinasabi mo, I'm sorry. Sorry. So, gusto ko yung point ni Dada kasi sinabi niya rightly so na may mga batas, 'di ba? Diyan sa mga checkpoints, hindi bara-bara, hindi pwede kung ano lang feel ng mga pulis na nandiyan. At alam yan ng pulis, pero sila mismo nilalabag nila yung batas, 'di ba? Our law enforcers emboldened by this General Torre, no? Yung pagkaatat niya, no? At saka emboldened by Abalos, emboldened by this president, sila mismo ang naglalabag ng batas, 'di ba? So yun yung dinadaanan ng Pilipinas ngayon na ang president mismo very lawless, no? Siya mismo ang number one na naglalabag ng batas. So bakit pa tayo magugulat na bumababa, nagkakascade hanggang sa baba na ang message sa mga nasa gobyerno, pwede niyan labagin ng batas. Kasi ako mismo nilalabag ko. Hindi nga ako nagpapa-drug test di ba? O masusunod ako, di ba? Bawal nga at saka yung SMN na pinapasarado ko kahit wala akong binigay na rason, di ba? At saka kung ano, napakarami, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. In other words, a lawless president will really wreak mayhem and havoc and grief and suffering to its people, no? Which is what we are seeing right now. So ako, short closing remarks ko, General Torre, hindi po kami ang kalaban ninyo, ang kalaban niyo po yung mga kriminal. At ito pong Kingdom of Jesus Christ ay hindi nyo rin po kalaban dahil isa po itong community. 5 tao lang, 4 na tao lang yung hinahanap nyo. Mag-focus lang po kayo doon. Hindi po dapat na nadadamay yung kabuuan ng komunidad na ito dahil lamang sa pagnanais ninyo na mahanap niyo yung 5 tao. Lagi natin sinasabi, ang halimbawa natin dyan, isang barangay. Kung yung kapitan ng barangay merong kasalanan sa pamahalaan, yung buong barangay ba ang nagsasuffer? Di ba hindi? Ang nililitis lang natin at ang hinuhuli lang natin yung leader ng barangay. So hindi pa man po si Pastor Apollo Kibuloy nasisimulan yung kanyang kaso, parang tinatrato nyo na po siya na kriminal. Patas lang po, sir, kasi lagi nyong iisipin, kung ayaw nyong mangyari sa inyo, huwag nyo pong gagawin sa kapwa ninyo. Pastor Judea.
Alright, so tama-tama yun. Super tama talaga yan, Boss Danny. But anyway, ito lang po sasabihin ko. Siguro kasi ito si General Torre, galit na sa atin or galit na sa mga member ng KOJC kasi araw-araw na kinikriticize. So, hindi po magkakaganito ang mga taga-KOJC kung hindi po nila nararamdaman na sila po ay talagang binabalahura. Okay? Hindi po nila gagawin ito, hindi sila magkikriticize o hindi kami magkikriticize kung maganda po ang ginagawa ninyo. Now, General Torre, nakikiusap po kami sa inyo na kami po ay hindi po kami lumalaban o mga taga-KOJC ay hindi po lumalaban sa inyo. Ini-exercise lang po ng mga taga-KOJC at aming mga Pilipino ang aming karapatan bilang isang Pilipino. So now, sana po gawin po natin tama ang ating pagpapatupad ng batas dahil ngayon po sa nakikita namin kayo dapat ay tagapagpatupad ng batas pero ang nakikita natin kayo po ang sa simpleng batas na dapat nating sinusunod kayo po ang lumalabag katulad po ng ginagawa nandiyan na nagka-counterflow po kayo. So ang KOJC po, every member of KOJC kasama na rin si Pastor Apollo C. Kibuloy ay gusto lang ng patas na pagtingin. Etong mga nandito sa loob, gusto lang nila ng kapayapaan, katahimikan. Dahil dito napakabait ng mga tao dito sa loob. Bakit kailangan yung ganyanin? Tigilan nyo na po ang KOJC para matapos na po ito. Sir, nakikiusap po kami. Wala pong bawal na ginagawa dito. Wala kayong makikitang barel, wala kayong makikitang droga. Lagi silang nananalangin. Kahapon po nakalive po kami, nakita ninyo kung ano po ang ginagawa ng mga tao dito sa loob. So nakikiusap po kami. Itama na po natin itong mali na nangyayari. Maraming salamat po. Yun. General Torre, ang batas ay batas. Dapat hindi mo binabali yan at isa ka sa mga nagpapatupad niyan. Naiisip mo ba na pag dumating yung panahon na mga magulang na sabihan sila ng kanilang anak na, Papa, Mama, gusto kong maging pulis. At sa nakikita nilang ginagawa ngayon ng mga kapulisan, lalong-lalo na dito sa KOJC, sa tingin niyo po ba magiging proud ng mga magulang na maging pulis ang kanilang anak dahil nakikita nila ang pinaggagawa niyo dito sa Davao ngayon? Lalong-lalo dito sa Davao. Sa tingin niyo po ba masarap yung gusto nila na maging pulis ang kanilang anak at ngayon nakikita nila yung ginagawa niyong pangaharas sa mga tao ngayon? Sobran yung binaboy, sobran yung pinababa ang respeto ng taong bayan, lalong-lalo dito sa Davao at dito sa mga KOJC member, lalong-lalong ibinaba nyo ang tingin sa inyo ng mga kababayan o mga kapwa nyo Pilipino. Sa labas mismo ng KOJC. So may mga audience po yan. Abangan nyo yan, abangan ninyo. Baka surprise, hindi natin alam. Sana pumunta si baka si BP Sara, malay natin. But abangan po ninyo yan. Okay, so sana itong mga kapulisan natin, tandaan nyo po ang inyong sinumpaan. Hindi lang po sa inyong general, hindi lang po sa mga iilang politiko. Kayo po ay tagapagtanggol ng bayan na hindi nila kayang ipagtanggol ng kanilang sarili. Amen. Panahon na po para kayo ay manindigan. Ang dami na po nating problema at siguro once and for all, sumigaw na rin kayo. Drug test po para sa ating mga politiko. Iyan po ay kitang-kita, dinig na dinig nyo at damdam na damdam nyo na sigaw ng taong bayan. Kaya po sana, isigaw po natin yan. Panawagan po sa ibang reliyon, sa AFP, at kung saang-saang mga grupo pa, ito po ang ating isigaw. Drug test. Kung kayo po ay hindi guilty, huwag kayong matakot. Ipa-drug test nyo ang inyong buong pamilya. Doc Lorraine? As of, from August 10 to 17, 24 reported deaths, ng mga bata na nawawala. Tapos hindi na natin din maibilang. At hindi ito pinapansin, hindi ito lumalabas sa mainstream media, mga anak natin nawawala, Tapos merong kwento na organ trafficking pala ito.
So, maraming nangyayari sa Pilipinas ngayon na nababalot tayo sa kadiliman. Hindi lang ang KOJC. Hindi lang ang KOJC. Kahit ang buong Davao, ginugulo nila ngayon at ang buong Pilipinas nakabalot sa kadiliman. At siguro isang malaking kamalian kung iisipin natin na political war lang ito. Hindi ito political lang. Nakikita ko na spiritual warfare din ito. No, so gustong-gusto ko yung, for some reason, I'm very comforted by scripture. Kasi malagim ang nangyayari sa Pilipinas ngayon under the Bongbong Marcos presidency, the worst president that this country has ever had. So nagpapasalamat ako sa inyo kasi meron akong favorite saying, no, sabi, all the darkness in the world cannot extinguish the light naman hindi din kayo magsalita, di ba? Pero naniniwala kami na yung ilaw ng katotohanan, kahit na isang kandila yan, lalo't lalo na pag nagsama-sama tayo, hindi matatalo natin ang kadiliman. So maraming salamat sa Banateros, sa the honor and the pleasure and the privilege of being with you, sitting with you, at sa ating mga kababayan, magtulungan tayo at mahalin natin ang ating bansa. Yun, palakpakan natin. At sana makatrabaho po muli natin si Ma'am Lorraine. Kita-kita po tayo, araw-araw po yan, gabi-gabi. Monday to Friday, 8 p.m. po ang Banateros dito lang sa SMNI. Pero bukas, again, special broadcast po yan. May audience sa labas ng KOJC, ang Banateros. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. Ako po, si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. At ako si Lorraine Badoy. Para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Thank you. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, banases ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, banases ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.